tinuturo natin yan, yung pinakabuod ng Islam. Yung pinakabuod. Tapos meron na tayo, gusto na tayo dun sa sala, nagdalyado na yung tayo. Okay? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ngayon, meron tayong kaharap na kamag-anak natin, mga kakilala natin. Ipapaliwanag natin yung mga normal na hindi nila naintindihan. Ano yung una? Paliwanag mo sa kanila? Ano yung? Muslim. Pangalawa, paliwanag mo sa kanila kung sino yung Allah. Okay? Sino yung Allah? Kasi ito na yung mga paliwanag ng ating mga elders para mabigay yung buod ng Islam na hindi nilang alam. Ito na yung panahon na may papaliwanag mo sa kanila yung tunay na turo ng Islam. Hindi mo kailangan dito magdepensa. Kasi ikaw na yung mag-depensa yung mga mahal sa buhay. Paliwanag mo sa kanila yung Islam, yung Muslim. Sunod, paliwanag mo sa kanila kung sino yung Allah. Yung Diyos na sinusunod ng mga Muslim, ito ang Allah. Anong explain mo sa Panginoong Allah? Wala siyang pinagkaiba sa Diyos, Okay? Sunod, explain mo na sa kanila kung ano yung Islam. Ano yung Islam? Ano? Islam comes from the peace. words salam, salim. Ikaw, ano yung Islam? Ha? Ikaw, ano yung Islam? Islam is religion. Yun. Yung Muslim, yung sumusunod sa Religion. Allah, di ba? Allah. Ang Islam, ito yung pamantayan ng buhay ng Muslim, ng mga tao. Nanggaling sa Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang lumalang at siya ang nagbigay ng pamantayan ng buhay sa atin. Guide. Ito yung tinuturo sa atin mo pagpasok ng CR, tinuturo na sa atin kung paano maghugas, magdalisay, magtungo sa mga tao, lahat, nandito lahat. Ito yung kumpletong pamantayan ng Buhay. di ba? Ito yung religion kaya pag sumusulat ng bayidit ng isang Muslim, ano religion? Islam. Hindi Muslim. Kaya pinagkaiba ng Muslim tsaka Islam. Ang Islam, ito yung religion ito ang religion ng mga naunang mga tao, ng mga propeta. Kaya na yung mag-explain. Next kwento. Para ma-explain. Hindi nila kasi alam kung ano. Sunod. Quran. Quran. Ayun yung mga hindi nila alam na turo. Normal na mga turo. Alam na yun. Normal na sa kanila yun. Alam nila yung mga turo yun. Alam nila yung mabuti, alam yung masama. Pero yung lima na to, hindi nila natindihan kung ano yung mga Muslim. Hindi nila natindihan kung sino yung Allah. At hindi nila natindihan kung ano yung Islam. At hindi nila naintindihan kung sino ba si Muhammad at ano ba yung Quran. Tapos noon, kapag gusto pa nilang maintindihan, doon mo na-explain yung alam na paniniwala. Doon mo na-explain yung 5 haligi ng Islam. Pero yung 5 na yun ay nung unang bukas. Ayun yung sinasabing hami-hami, wave! Ito yung Islam. Lahat na yun. Hindi kung saan ka pumunta. Ang dami mong pinunta tapos kung sila ano ba yung mga Muslim? Yung mga Muslim, nakita ko doon na yung mga nakatakip na Di ba? Nagulo. Ayan yung explanation. Inshallah, next week, idalhin nyo sa sulat nyo. Ano yung haligi ng iman? Ano yung haligi ng Islam? At kung ano yung 5 bagay na kailangan mong paliwanag sa mga tao para hindi ka pumunta kung saan. Inshallah. Tapos, pumasok pa tayo dun sa salat. Isulat nyo lang, ha? Sunod. Quran. Ayun yung mga hindi nila alam na turo. Normal na mga turo. Alam na yun. Normal na sa kanila yun. Alam nila yung mga turo yun. Alam nila yung mabuti, alam yung masama. Pero yung 5 na to,
Hindi nila naintindihan kung ano yung mga Muslim. Hindi nila naintindihan kung sino yung Allah. At hindi nila naintindihan kung ano yung Islam. At hindi nila naintindihan kung sino ba si Muhammad. At ano ba yung Quran. Tapos noon, kapag gusto pa nilang maintindihan, doon mo na-explain yung alam na paniniwala. Doon mo na-explain yung 5 haligi ng Islam. Pero yung 5 na yun ay nung unang buka nila. Pagbungal sa kanila. Ayun yung sinasabing hami-hami. Wave! Ito yung Islam. Boom! Lahat na yun. Hindi kung saan ka pumunta. Ang dami mo pinunta ni. Tapos ko sila ano ba yung mga Muslim? Yung mga Muslim, nakita ko doon yung mga nakatakip na ano. Di ba? Nagulo. Ayun yung explanation. Inshallah, next week, idalhin nyo sa sulat nyo. Ano yung haligi ng iman? Ano yung haligi ng Islam? At kung ano yung 5 bagay na kailangan mong paliwanag sa mga tao para hindi ka pumunta kung saan. Inshallah. Tapos, pumasok na tayo dun sa salat. Isulat nyo lang, ha? Barakat. Bigyan mo ng klase na. May director pa dito. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maqala Allah jalla jalaluhu. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Amma ba'd. Mga kapatid, isa ito sa mga talata na binanggit ng khutbah at nawa ay mabigay po natin ang gustong iparating ng imam sa mapagpalang araw na Friday. Sermon ng Jumaa sa Fana al-Khur. Pinakabuod ng gustong sabihin ng imam ay pagkatapos siyang dakilain luwalhatiin ang kaisahan ng Allah, pumuri siya at luwalhati at nagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at na ang gabay ng Islam ay sa pamamagitan ng sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By the way, etos ng Allah ng Islam, ito ang pagsamba sa kaisahan ng Allah at ang pagtakwil sa shirk, sa dungis ng kaisahan o kadalisayan ng pagiging isa ng Panginoon. Ayun yung pinaka laman ng khutbah. Kaya isa sa mga pinakabuod na gusto niyang sabihin ay lahat ng ating hinihilingan ng iba maliban sa Allah ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa atin sa mundong ito hanggang kabilang buhay. Una. Ang pangalawa, kung ang pinakamakapangyarihang tao naglakad sa mundo sa Islam na walang pagdududa, syempre ito yung mga propeta na pinili ng Allah. Pero kabilang banda, ito'y walang papakinabang sa kanila. Hindi sila makakagawa ng kabutihan sa iyo, walang makakagawa sa iyo ng kasamaan maliban sa kapahintulutan ng Allah. Hanggang binanggit din sa mga talata na napakadaming talatang binanggit niya, sa kabilang buhay ay wala din kapakinabang sa iyo. Kaya dahil dito, ang dahilan ng pagpasok ng paraiso ay sa pamamagitan ng paniniwala, pagsamba sa kaisahan ng Allah, at ganoon din ang makapagbabawal sa atin na makapasok ng paraiso ng Jannah ay ang pagkatambal sa Allah. Sa mga tao ng palataya sa kaisahan ng Allah na nagkakasala, iba yung mga taong nagkasala at iba din yung mga taong talagang tinambalan na ng Panginoon Allah. Bawal na sa kailang pumasok ng paraiso. At bandang huli, kaya humiling tayo sa Allah, siya lamang mag-isa. Yun po yung gustong sabihin ng binanggit niya ang kadakilaan ng utos ng Allah at
pinakadakila, isambahin ng isang Allah at itakwil ang mga Diyos-Diyos. Kung tayo ihihiling sa mga kapwa nilalang na katulad natin, nakakarinig, nakakakita, nakakaramdam, ito'y kapwa nilikha ng Allah na walang kapakinabangan. Kahit mismo yung pinakamakapangyarihang taong lumakad sa mundo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit siya mismo, wala siyang kapakinabangan sa kanya. Mabuti, masama, wala siyang magagawa. Kaya dapat siya lamang ang sambahin natin mag-isa. Okay na? Ayun yung khutbah. Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng talata ng Allah. Siya binanggit niya. Mula pa nung unang mga pinili ng Allah, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Panumpang agan hanggang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang utos na sambahin lamang ang kaisahan ng Allah. Waalaikumsalam. Maraming mahabang panahon, nagkaroon ng mga palamuti, sinuportahan, binigyan ng mga magagandang programa upang ito ay bumakas sa mga nampalataya at magkaroon ng dungis ang pagiging dalisay na kaisahan. Pero ito walang pakinabangan. Pero syempre, dahil sa paglipas ng panahon, nakakawa tayo doon at mulit-muli pinabalikan tayo ng ating pananampalataya na lahat ng ito ay palamuti lamang, nagiging palamuti sa atin upang mapagaang sa atin ang pagkatambal sa Allah. At muli, pinabalikan natin muli na tayo inutusan na sambahin lamang nag-iisang Allah, manalangin tayo sa kanyang mag-isa dahil siya lamang ang magkakaroon sa magiging kapakilubangan natin sa mundo ito hanggang kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, pagkatapos kong magsala na ito, gagawin ko yung ipinagbabawal ko. Hindi. Diba? No? Pasensya na kayo sa akin, paulit-ulit yung aking advice. Pero yun po yung talagang gusto natin na maramdaman niyo po yung salita ng Allah. Iba yun eh. Pagka narating niyo yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa Surat Maryam, sabi niya doon, nagkakaroon ng yatafattar na. Di ba? Yung nagsasabing tumatambal kay Allah, nagkakaroon ng nagsishake. Ano yung shake sa? Nanginginig. Nanginginig. Nagkakarak. Sobrang sama ng nasabi nilang pagtambal nila kay Allah.